sakit na yung ulo mo sa taas at laki ng bill mo sa kuryente, baka itong device na ito ang makatulong sa'yo. So, panoorin niyo po ang video. Hello guys, good morning. Today is February 24, 2025. So, magde-demo po tayo ngayon ng ating mga resistive appliances, yung mga kalimitang ginagamit po natin sa ating bahay. So, for now, i-demo po natin kung ano po ang maitutulong nitong ating power factor corrector na advanced technology, power saver device. Ito po yung aming 25 unit farad na meron pong saksakan sa ilalim. And we have also na mas malaki, ito pong ating 50 unit farad advanced corrector na ikinakabit naman po ito sa may breaker na may parallel socket. Papakita ko na lang po yung picture dyan po sa baba ng video po na ito. So, kung masakit na po yung ulo ninyo sa taas ng bill ng kuryente at kababayad, baka ito po ang maging solusyon po ninyo at tapusin nyo po itong video na ito para maintindihan po ninyo kung ano po ang maitutulong ng aming power factor device sa inyong mga tahanan para makatipid po kayo ng kuryente. So kung makikita nyo po dito, meron po tayong demonstration kit na nariread po natin yung ating voltage, yung ating pong ampere at saka po yung watts. Ito pong kulay green, ito po yung watts na mariread po natin kapag po tayo ay gumamit ng any appliances. So mga basic appliances lang po ang i-demonstrate ko today. So simulan po natin sa ilaw. So sa ilaw po, kapag po yan na ginamit nyo, ito po ay 100 watts. Yan po ay magiging 96 watts. Okay? So makikita nyo naman po yung reading po natin. Ayan. Ang reading po ay nasa 97.8 watts. Ngayon, pag gumamit po tayo ng power factor device, ito po, no? Ito pong 25 UF, isaksak nyo lang po sa any outlet, pwede po. Ito pong inyong 97 watts na ilaw ay magiging, ilan na lang po, saksak po natin. Ito po yung 25 unit farad. Magiging 69 watts na lang po yan, or 69.6 watts. Okay? So, yun po yung sa ating 25 unit farad. Ngayon, paano naman kung gamitan po natin ang 50 unit farad? Isaksak nyo lang din po sa any outlet sa inyong bahay. Yung pong 96 watts, kung meron pa po kayong gumagamit po kayo ng mga lead light, pwede rin po. Basta more than 50 gagana po ito. So, yung 96 watts nagiging 41.2 watts na lang po. So, ganyan po yung natitipid ng ating power factor device, power saver. So, sunod naman po nating i-demonstrate ay itong ating plancha. Okay, so ito pong plancha, kung ito po ay gagamitin po ninyo, ito po yung ating plancha. Okay, so yan po yung pinakasaksakan. Ang gagawin po natin ay ididirekta po natin dito sa outlet. Okay, kung ilan po yung makukonsumo. So, ang nakukonsumo po niya is 920 watts or 919 or 918. Now, ito pong ating power factor device or power saver ay meron pong saksakan po dito sa likod. So ito pong ating 25 UF ay nakadesign po sa mga tinatawag na resistive appliances o yung pong mga umiinit. Pwede nyo pong isaksak po dito directly dito sa ipinakailalim. So pag sinaksak po natin ito sa ilalim at ginamit po natin yung plancha, bawal pong kabitan ng extension, ito po ay magiging ilan na lang. Ayan. So pag ginamit nyo po siya, yung ating pong plancha na 900 plus watts kanina ay magiging 61 watts na lang po. Ayan, makikita nyo naman po. 61 watts na lang po. Ito po yung ating plancha na gumagana. So, 61.3 watts. So, ito po ay watts reducer. Okay? At talaga pong nakakatipid po sa kuryente. Now, isa po sa mga malimit natin ginagamit sa bahay, itong ating rice cooker at saka po yung ating electric kettle. Okay? So, ito naman po yung ating i-demonstrate. Tingnan nyo na lang po dito kung ano po yung mariread na watts ng ating rice cooker. So, ito pong ating rice cooker ay kailangan lang po kapag kumulo, tsaka nyo po siya isasaksak dito sa ating 25 unit farad na power saver. Pero kung 2 cups lang po ang inyong lulutuin, ay pwede na po na idirekta, no, based on our experiment. Okay? So, ang gagawin lang po natin, isasaksak lang po natin ito at tingnan po natin yung konsumo ng rice cooker. Nasa ilan po? Nasa 688 watts po yan or 689 watts. Ay makita nyo po. 689. Yan po, naka-on po yung aking rice cooker. And then, kapag po ginamitan po natin ng power saver device, kailangan po pag kumulo, tsaka nyo po siya isasaksak. So, ang gagawin po natin, tanggalin po natin yung ating rice cooker. Nakita nyo po, 689 watts. Idirekta po natin dito sa may pinakasakit sa ilalim. And dito po natin siya isaksak sa ating outlet. So, makita nyo po yung 689 watts, nagiging 59 watts lang po or almost 60 watts. So, yan po yung gamit ng ating power saver doon sa ating rice cooker. So, kung araw-araw po tayo nagluluto ng rice, makakatipid po talaga tayo. Okay, sa kuryente. So, bunutin na po natin ito. Ang sunod naman po nating isasaksak is yung ating electric kettle. Okay? So, kung malimit po tayong magkape, malimit po tayo uminom ng tea, pwede po natin itong makatipid din po tayo. So, ito po yung saksakan ng ating electric kettle. So, sa electric kettle naman po, ito po yung pinakamalaki na konsumo sa bahay po natin. Pag yan po ay ginamit po natin, yan ay i-on natin yung ating electric kettle. Yan, i-on po natin. So, kung makita nyo po, nasa 1,372 yung ating nagagamit sa ating electric kettle. Okay, 1,300. Now, ang gagawin po natin,
ay ididirekta po natin dito sa ating 25 unit farad na device. Okay? So patayin muna po natin, then tanggalin po natin yung saksak, ilagay po natin dito sa ating 25 unit farad, and then isaksak po natin dito sa ating outlet. So mapapansin nyo po, yung atin pong device ay magkukonsumo na lang po yan ng 63 watts. Pero disclaimer lang po, pag kayo po ay direktang nag-iinit ng water dito sa ating water kettle na nakadirekta sa socket, like for example 1 cup, ay aabutin po yan ng mga 90 seconds or 1.5 minute. Pero pag kayo po ay gumamit itong ating power device, ay aabutin po siya ng 3 minutes dahil may heating delay. Pero at least, ang nagagamit lang po ay 62 or 63 watts lang po. No? Kung kahit po yun na i-multiply nyo sa 3, mas makakatipid pa rin po kayo. Okay, yun po yung ating gamit ng ating power saver sa ating electric kettle. So makakatipid po talaga din kayo sa kuryente. So, sunod na po natin i-demonstrate itong ating electric pan. Okay, kung electric pan po, naka number 3. Okay, so sa number 3 po, pag sinaksak po natin yan, itong ating itong ating electric pan, ayan, gumagana po siya. Nasa 63 watts po ang gamit. Now, ito pong ating 25 unit farad, hindi nyo siya pwedeng isaksak po dito dahil ito po ay resistive. No? Pang-resistive lang po ito. Itu po kasi ay inductive. Ano pong ibig sabihin ng inductive? Yan po ay may mga motor. Okay, katulad po ng ginagawa ko po dito sa aking bahay, meron po akong isang 25 UF na nakatabi lang po doon sa saksakan ng aking ref at saka washing machine. Hindi po pwedeng nakadirekta po dito sa ating 25 UF. Katabi lang po kasi po ito ay inductive. Pag isinaksak nyo po direkta doon, pwede pong masira ang inyong refrigerator or washing machine. Okay? So, hindi rin po pwede. Ang mga appliances po na hindi pwede ay itong ating microwave oven. Bawal din pong isaksak ang ating air fryer kasi po combination po yan ng motor at saka po ng resistive, inductive and resistive po. So, meron din po ako ditong induction cooker. Bawal din po yung isaksak doon sa ating 25 UF. Pwede lang po yung 50 UF kasi po mga inductive po yan. So, kung mapansin nyo po, yung ating electric fan, 62 watts, pag yan po ay tinabihan nyo ng ating 25 unit farad, ito po yung 25 unit farad po natin, saksak po natin dito. So, yun pong ating 60 watts ay magiging 35 watts na lang po. Ayan po yung ating device na 25 UF. Now, ang gagawin po natin ay i-demonstrate po natin itong ating tawag po dito itong ating 50 unit farad. Okay? Ito pong 50 unit farad, kapag yan po ay ginamitan po ninyo nitong ating device, kaya saksak nyo lang din po sa any outlet o kaya naman ipa-install nyo po ng parallel socket connection sa inyong mga breaker. Meron po tayong ilalagay na picture dyan sa baba ng video po na to para makita po ninyo. Ayan. So, makita nyo po, yung atin pong 60 watts ay nagiging 7.2 watts na lang po pag ginamit po natin yung ating 50 unit farad. So, yan po. So, yan po yung nagagawa po ng aming device. Kaya po kung gusto nyo po na makita pa yung iba kong mga live demonstration dito sa aking page, no? Panoorin nyo lang po. At kung gusto nyo pong maging part ng aming company, pwede po kayong maging distributor. Okay? At yan po ay makakatulong po sa atin sa ating mga kuryente, no? Makatipid po tayo at the same time po ay maprotektahan po yung mga wires ng ating kuryente dahil ang isa po sa mga ginagawa ng ating power factor corrector ay hindi po masyadong pinapainit ang ating mga kable sa ating mga bahay at yan po ay nagiging, ang magandang effect po niyan ay iwas sunog po tayo. So kung gusto niyo po ng ganitong product, pwede nag-deliver po kami nationwide and then meron po kaming office sa Lucena and sa Lipa City, our main office. And yun nga po, legal po kami. Panoorin nyo lang po yung aking mga live video presentation dito sa aking page at i-follow nyo na rin po ako para mas maunawaan po ninyo. At kung kayo po ay may question, i-message nyo lang po ang page na to or yung aking pong personal Facebook account. So maraming salamat po and sana po ay nakatulong itong video demonstration na to sa mga gustong makatipid sa kuryente. Salamat po! So nandito po ngayon sa opisina po ng Aptec International dito po sa Lipa City. So magtutour lang po tayo para po makita po natin yung office po natin dito. So ito po yung ating product. Okay. Ito po yung aming main office. 1 year na po kami dito. Papakita lang po natin yung ating mga legalities. Okay, so ito po yung main office natin sa Lipa City. Okay, ito po yung aming pinaka-entrance and then ito po yung aming display ng mga products. Okay, may makikita rin po kayo dyan. And we have also our CERC registration. Makita nyo po, we have also our BIR, Mayor's Permit, Sanitary Permit, and then Fire Safety Inspection. Yun po mga permit natin sa BIR and also the DTI po. So meron din po tayong Mayor's Permit number, nandyan po dito po sa Lipa City. And ito po yung ating pinaka-logo, yung ating Aptec International. Now, this is our seminar room. Maliit lang po ito, pwede pong pumasya lang po dito mga 50. And then, ito po yung ating mga display ng device. Okay, meron po tayo dito 100 UF, meron po tayong 50 UF and 25 UF in our demo kit. Now, kung makita po kayo dito sa pinaka-ilalim, ito po yung representation naman ng installation ng 100 UF
So dapat po nakaganyan, nakalagay po sa breaker. And then meron din po tayo ditong 50 UF installation. Makita niyo po, ito po ay parallel socket. Okay, lalagyan lang po. And then ito po ay 50 UF, ikakabit po sa ating breaker. Mas effective po pag ganito po ang setup. Ito naman po yung ating 100 UF. No? Meron pong ganito dapat. And kailangan po ipa-install niyo po ito sa certified electrician. So kung gusto niyo po na magkaroon ng ganitong device sa inyong bahay na makakatulong para iwas sunog na rin po tayo. At ito po ay power factor corrector. Kahit po i-google po ninyo ano ang benefits ng power factor corrector at paano makakatulong or makakatipid po ng kuryente. Makikita niyo po yan sa Google. So i-search niyo lang po at yan po ay makakatulong. So kung gusto niyo po mag-order nitong product po namin na ito, ay i-message niyo lang po ako at nag-deliver po tayo all over the Philippines. Yun lang po. Maraming salamat. Mga kapuso, ilang beses na ba tayong napapakamot ng ulo tuwing hawak na natin ang ating bill sa kuryente? Lalo na ngayong panahon, bawat kilowatt hour mahalaga. Pero alam nyo ba na may mga paraan para mas maging magaan sa bulsa ang ating konsumo sa kuryente? Dito sa Pilipinas, karaniwan ng problema ang mababang power factor na nagdudulot ng pag-akyat ng konsumo sa kuryente. Pero huwag mag-alala mga kapuso, may solusyon na diyan. Isang teknolohiya mula sa Japan, Germany at USA ngayon ay nandito na sa ating bansa. Samahan niyo ako at ating alamin kung bakit kailangan ng power factor device sa inyong mga tahanan at kung paano ito makakatulong sa ating mga gastusin sa kuryente. Bago tayo tumungo sa solusyon, unawain muna natin ang problema. Ang power factor, mga kapuso, ay parang sukatan kung gaano ka-episyente ang paggamit natin ng kuryente. Isipin nyo na lang, may dalawang klase ng kuryente ang talagang nagagamit natin at ang nasasayang lang. Ang ideal o pinakamainam na power factor ay 1 o 100%. Ibig sabihin, lahat ng kuryenteng pumapasok sa ating mga bahay ay nagagamit natin ng maayos. Pero sa totoong buhay, madalas mababa ang ating power factor, lalo na kung maraming appliances ang sabay-sabay na ginagamit. At dahil dyan, mas mataas ang kuryenteng dumadaloy sa ating mga kable, kahit hindi naman natin ito lubusang nagagamit. At alam nyo ba, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit tumataas ang ating electric bill. Kapag mababa ang power factor, parang traffic sa EDSA, ang sistema ng kuryente sa ating mga bahay. Dahil masyadong maraming kuryenteng dumadaloy, nag-iinit ang mga kable, transformer at iba pang kagamitan. At tulad ng traffic, kapag masikip ang daloy ng kuryente, mas malaki ang tsansang magkaroon ng aberya. Posibleng masira ang ating mga appliances o di kaya mag-brownout. At syempre, ang pinakamasakit sa bulsa, posibleng tumaas ang ating electric bill. Kahit hindi direktang sinisingil ang mababang power factor sa atin, mas malaki ang demand ng kuryente sa ating mga bahay. Lalo na kung mahilig tayo gumamit ng aircon, refrigerator, washing machine, at iba pang appliances na nangangailangan ng malakas na kuryente. Chapter 3. Ito na nga mga kapuso, ang power factor device. Ang makabagong teknolohiyang ito ay parang traffic enforcer ng kuryente sa ating mga tahanan. Tinutulungan itong maging mas maayos ang daloy ng kuryente at binabalanse ang power factor. Paano nga ba ito nakakatulong sa ating electric bill? Una, nababawasan ito ang enerhiya na nasasayang. Dahil mas nagiging epektibo ang paggamit natin ng kuryente, mas kaunti ang ating konsumo. Panglawa, mas ligtas ang ating mga tahanan dahil naiiwasan ang sobrang pag-init ng mga kable at appliances. At pangatlo, posibleng makatipid din tayo sa maintenance at repair ng ating mga gamit dahil mas tumatagal ang mga ito. Chapter 4. Bukod sa pag-install ng power factor device, may mga simpleng paraan din para mapanatili ang mataas na power factor sa ating mga tahanan. Una, siguraduhing nasa maayos na kondisyon ang ating mga appliances. Ang mga sirang appliances ay mas maraming kinukonsumong kuryente at nakakababa ng power factor. Panglawa, gumamit ng energy-efficient appliances. Ang mga modernong appliances ay dinisenyo para mas maging matipid sa kuryente at magkaroon ng mas mataas na power factor. At panghuli, huwag nating kalimutang patayin ang mga appliances na hindi ginagamit. Kahit nakasaks lang ang mga ito, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente at nakakaapekto sa power factor. Sa kabuuan, mga kapuso, ang pagkakaroon ng maayos na power factor ay hindi lamang nakakatulong sa kaligtasan ng inyong bahay, kundi pati na rin sa pagbawas ng inyong konsumo sa kuryente. Isipin nyo na lang,
ang perang matitipid nyo sa kuryente ay magamit nyo pa sa iba pang mahahalagang bagay, tulad ng pambili ng masustansyang pagkain, pang-aral ng mga bata, o di kaya'y panggastos sa bakasyon. Kaya mga kapuso, alamin ang tungkol sa Power Factor device at simula na ang pagtitipid sa kuryente.